Magandang hapon, narito po ang latest sa daigdig ng palakasan sa boxing. Patuloy ang pagtaas ng antas ng training ni Manny Pacquiao para sa comeback fight kontra American Brandon Rios sa Nobyembre 24. Sa katunayan, halos maghapong nagsasagawa ng roadworks at nagpapapawis sa loob ng sariling gym sa Jensan ang Pinoy 8 Division World Champion. Ito'y upang matiyak na maisa sa katuparan niya ang misyon na makabangon mula sa dinanas na 6th round knockout loss kontra longtime Mexican rival Juan Manuel Marquez noong Disyembre. Ang kabuang detalye, hatid ni Dennis Principe. Puspusa na ang pag-iensayo ngayon ni Manny Pacquiao at upang ipakita na seryoso siya sa pagsuong sa training camp, ibinalita ng Team Pacquiao Chief of Security Kaloy Homo sa PTV Sports na Pinoy ring icon ang paglalaro ng basketball. Di katulad ng dati na gabi-gabi yun. Kasi na naisip mag-jogging siya, dinadaan niya basketball. Pag bumunyag pa ni Homo, mahigit 1 oras at tumatakbo umano sa Jensan Oval si Pacquiao tuwing umaga bago sumalang sa 1 p.m. to 4:30 p.m. gym works sa kanyang sariling wildcard gym. Para kondisyon na kaya niya siya, kahit ilang araw pa lang. Iginitri ng Team Pacquiao na wala silang nadaramang pressure sa laban kontra American Brandon Rios sa Nobyembre 24 kahit pa nanaig ang kanilang arch-rival ng si Floyd Mayweather Jr. kay Saul Canelo Alvarez noong isang araw. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Lipat tayo sa professional basketball. Mananatili sa kanyang pwesto si Boy Lapid bilang team manager ng Rain or Shine Elasto Painters sa Philippine Basketball Association. Ito'y sa kabila ng kontrobersyang kinasangkutan niya kaugnay ng pagkakabasura ng PBA Commissioner's Office sa protestang inihain ng Rain or Shine sa laban kontra Barangay Ginebra San Miguel noong Sabado. Narito ang report ni Ms. Keisha Halil. Hindi tinanggap ng pamunuan ng Rain or Shine Elasto Painters siya na inihain ni Team Manager Boy Lapid. Ito'y kaugnay ng late submission ng protesta ng Rain or Shine sa kontrobersyal na pagkatalo kontra Barangay Ginebra San Miguel noong Sabado. Ayon kina co-owners Raymond Yu at Terry Ke, wala silang balak na palisin si Lapid at lalong hindi umano nila pinagalitan ang lone-time team manager. Nag-offer siya mag-resign pero hindi namin tinanggap. He will stay. So he's like, already a part of the family. Tagal na niya sa amin. Si Raymond nga, binibiro lang naman siya. Siyempre, sabi ko, boy susunod, agahan mo na lang. Sabi ko naman. So, yung tiwala niyo, andyan pa rin? Andyan pa rin. Si Lapid ay may 17 taon ng kabahagi ng Rain or Shine family, kung saan siya pa ang naging first ever head coach ng Asian Coaches franchise sa PBL noong 1996. Very first game that we played in the PBL, that was against Happy Toothpaste. Aba. Nanalo kami. Yan ang coach. Matagal na siyang matagal na siya sa amin na part of the team, that someone that we trust. Yun lang nga na late lang ng 10 minutes no. Samantala, labis na natutuwa naman si Lapid sa ipinakitang pagmamahal sa kanya ng Elasto Painters. Proud ako partner dahil siyempre biro mo, di ba? Pagkukulang, I did my best pero it's not enough. Hindi naman nila tinanggap. Alam mo naman na napapait yung mga boss natin na yan. Pare, small say pero big na alat sa akin. Sa ngayon ay nasa share of 4th to 5th spot sa standings ang Rain or Shine kasalo ang Barako Bull Energy Cola sa kanilang identical records ng 4 wins against 4 losses. Para sa PTV Sports, Keisha Lili, Telebisyon ng Bayan. At magandang hapon sa iyo, Mr. Boy Lapid. Salamat sa pakikinig sa Radyo ng Bayan 738. Samantala, dahil po sa patuloy na pag-angat ng performance ng National University Bulldogs sa UAAP Season 76, tunay na hindi maiwasang may magbato ng akusasyon sa Sampaloc-based team. At isa po sa mga paboritong batikusin ngayon ng mga talo ng rival schools ay ang newly crowned UAAP Cheer Dance Champions na NU Bulldogs Pep Squad. Alamin natin ang detalye sa report ni Ms. Cecil Kimlat ng Sports Radio 918. Yung pressure naman laging nandyan pero hindi kami nagpapadala sa pressure. Especially hindi kami nagpapadala sa pressure ng kalaban. Ito ang linya ni National University Pep Squad Head Coach Gabe, ilang araw bago nila nasungkit ang korona ng UAAP Cheer Dance Competitions. Pero 2 araw matapos na maabot ang kanilang goal, ito na ang kanyang statement ngayon. Ngayon pa lang napunta sa amin, di ba? So, hindi namin kakayaan na basta-basta tumakuha sa amin.
pinaghirapan namin to eh. So we will try our best na magpakita ng panibagong routine na may mga bagong stands, bagong pyramids, and alam namin na kaya namin mag-set ng standard para sa ibang university. Samantala, pinabubulaanan naman ni NU representative to the UAAP board, Nilo Ocampo, ang paratang ng mga rival schools na may mga foreign coaches na nasa likod ng kanilang choreography at routine. Pagmamalaki pa ni Ocampo, talagang tuloy na ang pag-angat ng Bulldogs tungo sa pagiging top dog mula sa dating underdog. The fruits of the hard labor, no, yung training, tuloy-tuloy na to. Kasi meron na kami magandang programa for all sports programs. So, hopefully, in other sports, ma-attain din namin. Noon, hindi kami pinapansin eh. Ngayon, nandiyan na kami. We're on top with the other big schools. So talaga ready na kayo makapagsabayan? Oh yeah, yes. Ready na. Ready na. Bago nagkampiyon sa cheer dance competition, ang NU ay nasa ibabaw ng standing sa men's basketball, women's basketball, boys at girls basketball at beach volleyball. Nandiyan na yan. Number 1 kami sa lahat na yun. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Telebisyon ng Bayan. At yan po muna ang mga latest sa daigdig ng palakasan. Kung kayo po yung nabitin, tumutok sa amin sa PTV Sports mamayang 5:00 ng hapon. Ako po yung lingkod, Snow Bado. Balik tayo kay Bene.